langit, Panginoon, ay yung inaalay namin, galing pa rin ito sa iyo. At kung wala ka sa buhay namin, O Diyos, mauubos kami. Kaya salamat sa iyong habag, sa iyong grasya, araw-araw nararanasan namin ang kagalakan, kabutihan, kapayapaan, kalakasan, na hindi namin matatawaran at hindi kailanman matatapatan ang mga yaman sa mundo ng pag-ibig. Kaya salamat po marami. Kahit minsan pinagkakaiban ka pa namin ng oras, tawarin mo ang Diyos.
yung gift na binibigay sa atin. Basta gamitin lang natin sa tama. So, yun. Kumbaga, si Sister Arisa ay merong, gusto niya talaga umattend ng midweek. Pero binigyan din siya ng knowledge ni Lord para makaten siya sa midweek. So, yun po. Susunod ko pong tatawagin ay si Sister Daisy. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa, pati po sa online. Parang namimiss niyo po ako, ganun din po ako, namimiss ko kayo. Ayan, glory to God. At muli na naman po ako nakatayo dito sa unahan. Napakabuti ng Lord. Sa kabila ng lahat na, alam niyo po yon yung parut-parito, ng nasugbo, bagamat lalo sobrang init, no? Isa sa ginoglorify ko ang Lord dahil yun nga po. Ako po ay may maintenance na high blood, pero glory to God, okay naman po yung BP ko. Kahit ganun kainit, sabi ko nga po na ang Lord, napakabuti talaga ng Panginoon. Ang pag-iingat din po siya sa akin. Bagamat alam niyo po na mahirap talaga maging gumagawa para sa Lord. Kasi alam niyo po ba na ang kaaway laging nandyan, ano? Ang dami mang struggles, napakadaming struggles na nangyayari, pero still, ang Lord ay napakabuti. Hindi niya po ako pinababayaan. Bagamat may mga sitwasyon nakakapanghina, dala ng mga problema, hindi man po sa pamilya ko, dun sa mga extended family po ba. Gayon kayo. Pero, napatunayan ko na ang Diyos, hindi po yan nagpapabaga. God is a God of order. Sinasaayos niya ang lahat. At yun nga po, yung sabi kong matagal ko nang pinagpipray sa Lord na magka-work, yun, nag-o-offer po sa akin. Pero nung time na gumawa ako ng topic sa Nasugbo, umiiyak ako sa Lord. Kasi nabasa ko doon na, yun, wag magmukhang salapi. Sabi ko, Lord, may kulang pa ba? Pero dumarating po kasi sa sitwasyon, syempre lumalaki na po si Ivan. Tapos sabi ko, Lord, bakit ngayon pa siya dumating yung offer? Tapos yung description ng trabaho is talagang yun yung gustong-gusto ko. Dahil hindi po mahirap, katulad ko, kasi ang kalaban ko talaga init. So doon naka-aircon. Tapos sabi ni Brother Well, why not? Why not hindi ka magtrabaho? Pero alam ko, gawa talaga yan ng kaaway na kung ano ang pipiliin mo. Kaya ako umiyak talaga sa Lord. Pero sabi ko, Lord, bakit ngayon pa dumating itong offer na to? At maganda po yung alok sa akin. Pero doon sa nabasa ko, napaiyak ako sa Panginoon. Kasi doon sa Hebreo na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabi ko, Lord, ilang years na ako nagdilingkod sa'yo, pero napaka-faithful mo. So bakit yung alok na yun ay kukunin ko? Yan yung pangako. Kaya pala, nung time na yon, stewardship po kasi kami, lagi siyang balik na balik yung verse na yon. Naalala ko po yung offer po sa akin na trabaho. At yun, sabi ko, Lord, alam ko na yung pipiliin ko. Talagang yung ministry pa rin talaga at walang magagawa. Yung pangangailangan kasi sabi ng Lord, binigay ko na lahat eh. Kapag mabuti kang katiwala, maliit na halaga, magpapalain ka ng Lord, doon pumasok talaga. God is a great provider. So, bakit tayo mag-worry ng araw ng bukas, ng kinabukasan, ng future? Kahit ka ako lumaki sa Ivan, alam ko, ang Diyos pa rin ang magpapala talaga. Yon, naliwanagan po ako at hindi na rin po kinukulit si Brother Rowell. Kasi alam na po ni Brother Rowell yung sagot ko talaga. Yon, sa Diyos po yung papuri. Talagang glory to God po. Ayun, napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Sister Daisy. Kasi nga naman, 9 years na siyang nagsisilbi kay Lord. Pero yung provision ni Lord talaga, hindi matatawaran. So, kumbaga parang, although lumalaki si Ivan, pero yung pagpapala ng Panginoon lalaki din. At yung bibigay sa ating happiness ni Lord dun sa kabilang buhay. So, yun po, susunod ko pong tatawagin yung ikatlong magte-testimony, si Brother RJ. Ay po, magandang gabi po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa
protection po sa araw-araw po and sa family ko po na, yun nga, since last month po is medyo nagka-problem po kami financially po since yun po. Nawala po ng work si Papa Brad and yun po, thank you, nagpapasalamat po sa Lord na yung binigay po ngayon is, though hindi pa siya nakapag-start is, pero unti-unti na rin po na naayos po yung problem po namin na nila doon. Tapos yun rin po, yung provision rin po sa araw-araw na binigay po ng Lord na nabibigay naman po sa amin and yun po, sa good health po na wala po nagkakasakit sa amin po. Ayun, kumbaga, may nawawala, may dumadating. So, I know it's better yung magiging new work ng father mo. And talaga naman yung provision ni Lord talagang hindi naman matatawaran. So, yun, ako po yung nagpapasalamat din sa Panginoon. Kasi alam mo yun, nagkaroon ako ng second family. Kasi nung Monday, nilagay ni Brother Steve yung, ano yun, yung Venetian blinds. Ang nakakatuwa lang, ang dami namin. Kumbaga parang naging simple reunion din. Dahil nga, kumbaga, sama-sama, ganon. Pero, mga tumutulong naman. Tapos after noon, kasi si Brother Lowy, hindi ko naman kasi siya ma-push dahil alam ko busy rin naman siya. So, pasulput-sulput lang. Yun, nailagay yung isa, tapos habol na yung oras. So yun, napakabuti ng Panginoon kasi nagbigay siya ng second family. Tapos after namin doon sa sa amin, nagdiretso naman kami kay Sister Menchi dahil yun, hindi kasi okay yung bahay nila. So yun, natulungan namin ni na Brother Eli. So yun, napakabuti ng Panginoon kasi sa hirap at ginhawa, may second family ako talagang matatawag na tutulong din sa akin. So yun yung napakabuti ng Panginoon dahil ibinigay niya sa akin tong second family ng Eljur. So yun po, susunod ko pong tatawagin ay mag-exhort sa atin si Brother Eli. Good evening po sa lahat. Totoo nga ang sinabi ni Brother Louie na lahat ng umaakyat dito kinakabahan. Ako din po nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa araw-araw pagising mo po sa umaga na ikay malakas at nakakakilos. Isang malaking pagpapala na po sa Panginoon dahil hindi po lahat ng tao ng pagising ay maganda ang mood at maganda ang pakiramdam. Palagi kong pinapasalamat sa Panginoon dahil nga ang aking trabaho ay nasa kalsada palagi, yung traveling mercy na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin kasi pag nunood kasi tayo ngayon sa social media tungkol sa mga yung pagbabiyahe, ang dami pong mga nangyayari sa kalsada, barilan, suntukan, harangan, di ba? So tayo po bilang mga lahat ng po tayo na lalo na't pumunta tayo dito na nagbabiyahe naman po tayo talaga. Pasalamat tayo sa Panginoon na dahil nakarating po tayo ng ligtas. Yun lang po. So ngayon naman ay ako po ang naatasan sa pag-i-exhort, no? Salamat po sa Panginoon na oras na ibinigay at panahon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Malakay 10 and 11. Babasahin ko po muna. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi, buksan ko ang mga bintana sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa 11, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. So, makikita po natin dito sa verse 10 po na mayroon pong utos ang Panginoon na binigay dito. Ang sinasabi po dito ay dalhin po daw natin ng ating ikasampung bahagi ng ating mga kinikita. Nasa atin na po yon kung
monthly or weekly. Pero mga kapatid, sa sitwasyon na sa akin, kasi araw-araw naman kumikita, talagang kukuhanin ko na po kaagad, itatabi ko na. Kasi napakahirap po pag iipunin ng araw-araw ka, kailangan po, sinasanay ko na sarili ko na pagdating sa bahay, bibilangin ko, alisin ko na po ikasampung bahagi. Yung gross po ha, hindi po yung malinis. Kasi katulad ko, siyempre, kung namamasada ka, magagas ka. Pati ang unit mo, pag talagang buong-buo may bibigay, pati yung unit na ginagamit mo, iingatan ng Panginoon. Matagal siyang masira. Kasi dinanas ko yan noon. Sa katigasan ng ulo, kahit alam natin ang katotohanan, lahat naman po tayo, may sarili mga katigasan, di ba? Mga kapatid, sa gabing ito, nanyayahan ko kayo na ibigay po natin ang buong-buo. Kung gross man yan. Kasi sa lahat ng ating pangangailangan, pagkatapos po kasi na inuutos ng Panginoon, mayroon siyang pangako. Ang pangako ay sinabi niya dito na, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito, kung hindi buksan ko ang bintana sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mga kapatid, gaano ba kalawak ang langit? Kung tayo sumunod talaga at tumupad sa kanyang inuutos. Pag binuksan ng Panginoon ang langit at ibuhos sa atin, wala na pumapaglagyan kasi ang lawak po ng durungawan ng langit. At isa pa dito sa 11, hindi niya hahayaang salantain ng balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana. Ito, mababasi ko ito noon dahil lumaki ako na magsasaka. Dinanas ko po ito dahil itinuro din po sa aking mga magulang na kahit mga gulay lang ang inyong mga pananim, talagang kahit sa 100, sinasanay din ako ng aking mga magulang noon na talagang yung ikasampung bahagi. Nagtataka yung aking mga pinsan, mga tiyuhin, kasi hindi naman natin lingid sa kaalaman na mga ninuno natin sanay sa tradisyon. Nagtatanong, ano daw lihi na ginagamit? Kung sa Bisaya pa, ano daw, di ko alam kung sa Tagalog kung anong gamit. Ano mga pamahiin na ginagamit kung bakit malago ang pananim, ang kamuti, ang daming bunga. Isa lang din po ang sinasagot ng tatay ko. Bago kayo magtanim, mananalangin kayo sa Panginoon. Kaya po, napakalaking bagay po ang isang pagsunod sa utos ng Panginoon. Kasi susunod po talaga doon ang pangako. Ayan mga kapatid, dadako na po tayo sa pagbibigay. Inanyahan ko po ang lahat ng tumayo at magbibigay. Siya, yun. Sa. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayan na ito, Diyos. Manalangin tayo. Lord, salamat sa gabing ito, Lord. Salamat sa iyong mga anak, Lord, na patuloy na nagbalik ng iyong mga blessing, O God. Lord, nawa po, Lord, ay ito ay gagamitin para sa pagpalago sa iyong gospel, O God. Lord, ito po ang aking pinapasalamatan. Sa iyo po, Lord, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen po. Ayun, maraming salamat, Brother Eli, sa magandang pagpapahayag tungkol sa pagbibigay. So, ngayon po mga kapatid, tayo po ay mag-relax. Isa puso at isa isip po natin kung ano po yung mensahe ng ating Panginoon na iahayag po sa atin ni Sister Madel Bonus. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati naman po ang ating mga katabi ng magandang gabi kasi magaganda naman talaga yan, di ba?
Yan, maganda. Sabi mo, ang ganda mo today. Yes, kahit pagod na, hindi halata. Yan, praise God. So, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastora Saibel. Sa atin pong mga kapatid, sa ating nanonood sa online. Pastora Wen, Pastor Archie, Pastora Babes. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Nakabahan pa rin ako, 'di ba? Kahit na nagpabati na ako ng maganda kayo, ganyan. Hindi pa rin nababawasan yung kaba ko. Mga eme-eme lang yan 'di ba? So, yun. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi once again, hindi ko alam kung bakit ko lagi, alam niyo yun, kahit kinakabahan ako, every time tatayo ako dito, pero ipinagpapasalamat ko siya sa Lord kasi nagagamit niya yung buhay ko to a purpose, to glorify His name. So, isa po yun talaga sa pinakamalaking ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi po ako nakakatayo dito. And nagpapasalamat din ako sa Lord sa dinami-dami po talaga ng battle ko. Ng maghapon, buong linggo. Alam niyo po yung isang buong linggong masakit yung tiyan ko na parang ano bang mangyayari sa akin. Gusto ko na po talaga magpa-check up pero glory to God, nawala naman na. Kahit kinakabahan ako ngayon, di nasakit yung tiyan ko kasi mas masakit yung dibdib ko sa kaba, no? Pero yon, all glory to God. And napapansin po ba natin ay April na ngayon. 'Di ba? Salamat sa Lord. Tapos na yung first quarter. Kamusta po ba ang first quarter? January, February, March. Napakabilis. Parang kailan lang 2025. 'Di ba? Parang Happy New Year lahat. Pero ngayon tapos na tayo ng first quarter. Ano na tayo sa April? Sino yung mga na April Fool's Day kahapon? Sabi ko, parang uso pa ba yan? Pero alam natin sa Panginoon, walang ganon. Every day, every new month, sineselebrate natin yan. Kasi napapagtagumpayan po natin yan dahil sa grasya ng Panginoon. Tama po ba? 'Di ba? Alam niyo yun, yung akala natin, first quarter ng mga February, mga Hearts Day. Tapos, broken-hearted ka. Pero napagtagumpayan mo, April na. Yan, dahil po yan sa grasya ng Panginoon. At dahil po dyan, ako po yung magsisimula at kabadong-kabado. Ang topic po natin for the whole month of April is about grace. Sabi po dyan, your grace is enough. Enough nga bang talaga? Amen. Kaya tayo nandito. It's because of His grace. Kaya po tayo naandito, kaya po ako nakatayo sa inyong harapan, kaya kayo nakaupo dyan sa kinauupuan nyo. It's because of God's grace. So, basahin po muna natin ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Basahin po natin, matatagpuan po ang ating pag-aaralan sa Mark chapter 10, verses 46 hanggang 52. Yan, hindi ko basa. Sabi po sa 46, now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciple and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi sa 48, then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Sa 49, so Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer, rise, he is calling you. Sa 50, and throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. 52, then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Tayo muna po ay pumikit at panandali ang manalangin. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin at dinadakila, O Lord God. Salamat po sa katagumpayan na binigay mo sa amin for the first quarter of this year. Sa buong maghapon, Panginoon, na kami po ay patuloy mong
binibigyang tagumpay, victoriously kami, Panginoon, sa araw-araw, it's because of your grace. Panginoon, dalangin po namin na ikaw ang maghari ngayong hapong ito. Help us focus, O Lord, on your word. Ikaw po, Lord, ang mangusap sa aming puso, sa aming isipan. Maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong gabi. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod, O Lord, maging daluyan ng pagpapala. Panginoon, we pray na ikaw ang maitaas ngayong gabi at mapapurihan, Panginoon. Marami pong salamat. We entrust to you this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang ating pong topic ay God's grace is enough. His grace is enough. So, ang title ko po ay God's grace is enough for me. Sabihin natin sa atin, God's grace is enough for me. Namnamin natin yan, mga kapatid, kasi napakalalim po ng ibig sabihin yan. God's grace is enough for me. Kada may problema tayong kinakaharap, God's grace is enough for me. It's a good reminder every day na akala mo bibigay ka na, that word, alam natin, mapapagtagumpayan natin ang lahat by God's grace. Alam po ba natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng grace? Kasi honestly, nung hindi po ako Kristiyano, grace para sa akin ay pangalan lang ng tao. Hindi ko po talaga siya maunawaan. Kaya kong sabihin yung meaning, pero dahil hindi ko nararamdaman at hindi ko natatanggap, hindi ko siya masabi in depth kasi hindi ko siya nararamdaman or hindi ko siya nararanasan. God's grace is undeserved favor. Hindi tayo deserving sa favor na ibinibigay ng Panginoon. Kasi, makasalanan tayo. Hindi talaga tayo deserve. Hindi tayo deserve doon sa langit. But, sabi nga po ng ating title, God's grace is enough for me. So, basahin po natin sa verse 46 ng Mark chapter 10. At sana po ay matuto tayo sa buhay. I pray na matuto po tayo sa buhay ni Bartimaeus. Sabi po dyan, Now, they came to Jericho as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude. Gamitin po natin ang ating mga imahinasyon. Yan. So, ito, kumbaga, ang Jericho, ito po yung city, kumbaga, last stop ni Jesus Christ papuntang Jerusalem. Ito na yung pinaka-last stop niya. And before, kumbaga, bago tong senaryo na ito, nagpakita na si Jesus Christ ng maraming mga miracles, healing, kaya kilala na siya. Kaya si Jesus Christ ay marami ng mga sumusunod. Trending na, kumbaga, sa panahon ngayon, si Jesus Christ ay trending na, kaya marami ng tao ang sumusunod sa Kanya. So, He went out of Jericho with His disciples and a great multitude. So, imagine natin, madaming tao to. So, anong ina-expect natin kung maraming tao? Maingay. 'Di ba? Maraming nagsasalita, marami kasing tao. So, medyo maingay ang lugar. Sa isang banda, there is this blind Bartimaeus, the son of Timaeus, found by the road begging. Mga kapatid, nakakalungkot. Si Bartimaeus may nakadikit sa pangalan niya. Blind Bartimaeus. Diba? Gaano kasakit sa atin na ang pangalan natin may kadikit na kapansanan? Masakit, di ba? Minsan, ang nakadikit sa pangalan natin yung masamang ugali. Kasi buhay pa naman tayo, usually, ang kilala sa atin ng tao is yung masama nating ugali. Ay, si anong chismosa yan. Diba? Parang ganun, nakadikit siya dun sa pangalan mo. Ay, wala akong maisip eh. Ang kulot lang ang kulot lang naiisip ko eh. Dati kasi kumbaga, buskay ang kulot eh, diba? Pero ngayon kasi hindi na masyado. Pero nakakalungkot lang, blind Bartimaeus. Pero alam niyo mga kapatid, sa dinami-dami ng pinagaling ni Jesus Christ, si Bartimaeus ay isa sa may mga pangalan. And kapag nagkaroon ng space ang pangalan mo sa Bible, it's a big deal. Diba? So mga kapatid, despite
na blind Bartimaeus. Masakit, masakit. Kumbaga sa akin, hindi lang madel eh. Pag sinabihan ka ng isang pangalan, bago pangalan mo, parang masakit siya. Na-imaginein po ba natin? Ano bang tawag sa akin? Hindi ko na matandaan. Madel bunge? Ano ba? Nasasaktan ako doon. Kasi madel lang yun. Pero, imagine si Bartimaeus, yun yung nakadikit na pangalan sa kanya. Yung kahinaan niya, kapansanan niya, yung nakadikit sa kanya. And nasaan siya? Nakaupo by the road, begging. Alam niyo mga kapatid, yung mga bulag kasi noon, ang ano lang talaga nila, pag blind ka, you are just begging for survival. Nanghihingi ka na lang ng limos sa mga dumadaan. Hindi mo nakikita yung dumadaan, pero basta nanlilimos ka lang. Nanghihingi ka ng tulong sa mga hindi mo naman kakilala, nanghihingi ka ng tulong sa mga kung sino lang. Kung sinong dumaan sa harapan mo, doon ka humihingi ng tulong. At yun po ang kalagayan ni Bartimaeus. So mga kapatid, dito po, sa verse, teka lang, baka magkaiba. Ayan, balik muna po ako ha. Ayan. So dahil palagay nyo, dahil maingay nga, di ba? Kasi madaming tao. Si Bartimaeus, nakaupo lang siya sa isang gilid, nanlilimos. Di ba? Sabi po dyan, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Though blind, si Bartimaeus ay may kakayahang makarinig. And he used his voice to cry to Jesus. Sabi nga po sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing. Narinig ni Bartimaeus yung mga nangyari, kung paano pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, kung paano siya naghimala, at narinig niya po yun and he believed. By hearing, he believed, he has faith. At ginamit niya po, despite nakapansanan, nakarinig siya, ginamit niya naman ang kanyang boses to cry out to Jesus. Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero, alam niyo mga kapatid, eto po yan. Then, many warned him to be quiet, but he cried out all the more. Yung mga followers kanina ni Jesus na kasama niya, yung mga maiingay, sabi niya, shh, huwag ka maingay, di ba? Parang shinush siya. Tayo mga kapatid, ilang beses ba tayong tumawag sa Panginoon? Pero, nasushush ba tayo? Ano yung mga pwedeng mag-silent sa atin? Ano yung mga nakakashush sa atin para humingi ng tulong sa Panginoon? To ask God to have mercy on us. Kailan tayo umiyak sa Panginoon, pero nung dumating ang pagkakataon that someone shush us, tumahimik talaga tayo. It could be our friends. Alam mo yun, malimit yan di ba? Parang pinag-aanohan ka, anong tawag doon? Parang niloloko ka kasi Kristiyano ka. Tumatahimik ba tayo? Nagiging tahimik ba tayo sa pagiging Kristiyano natin? Or pwedeng yung status natin? Yung status natin na nakakahiya, parang hindi ko kaya na tapang ako laking tao ako 'Di ba? Laki ako. 'Di ba Kuya Lowy? Tapos makikita lang nila umiiyak ako sa pagpipray. Parang nakakahiya naman ata yun. Pero alam niyo mga kapatid, napakaganda ng ginawa dito ni Bartimaeus. He cried out all the more. Mas malakas niyang sinabi, Son of David, have mercy on me. Bartimaeus is so persistent na despite social opposition, mas nilaksan niya yung boses niya. Mas malakas ang boses niya kesa sa maingay na mundo. Alam niyo, napakaingay ng mundo mga kapatid. Ang ingay ng social media, ang cellphone mo, nagdadasal ka, nagbabasa ka ng Bible, may tumunog. Wala na.
Mas maingay na pala yung cellphone kesa sa salita ng Diyos, kesa sa pananalangin natin. Ano-ano po ba yung noise na yun na naghihinder sa atin para maranasan natin ang Panginoon? Para tawagin natin ang Panginoon. Maraming beses pag tayo may problema, alam niyo yung gagawin natin, imbis na mag-pray, magbabrowse sa cellphone, kasi para kang nare-relax. Subtle attack of the devil. Diba? Subtle. Namumroblema ka. Ano kaya ang ganyan-ganyan? Pabrowse ka na lang ng cellphone mo. Imbis na mag-pray ka all the more, nalunod ka sa ingay ng mundo. Kasi alam niyo mga kapatid, just like Bartimaeus, lahat po tayo ay bulag. Dating bulag or minsang nabubulag pa din sa mga bagay-bagay. Kayo po ang nakakaalam. Saan po ba tayo nabubulag? Dati tayong bulag talaga spiritually, pero minsan nadudumihan pa rin ang mata natin at hindi natin makita kung ano ang dapat nating makita. Pero si Bartimaeus, yes, bulag talaga siya physically. Pero mga kapatid, siya ay nakarinig at may paniniwala sa Panginoon. At dahil po dyan, napakaingay niya, di ba? At alam mo you are not saved to be silent. Ang mga Kristiyano, dapat talaga yan, maiingay. Di ba po? Di ba? Si Mama Sebil talaga pinakamaingay. Ang galing-galing. Hindi maingay na boses lang ha, kundi maingay yung pagiging Kristiyano mo. Nakikita yan sa galaw mo, nakikita sa kung paano ka mag-share, nakikita sa lahat ng ginagawa mo. Ganun kaingay ang mga Kristiyano. At pinakita yan ni Bartimaeus, kahit nasa literal, na talagang lalo siyang sumigaw. At talagang he shout for Jesus. Alam nyo na, naalala ko talaga nung worship night, talagang sinisigaw ko talaga, Jesus. Jesus for my family. Diba? Hindi ko lang kabisado yung lyrics. Baka magkamali na naman ako sa lyrics. So, yun talaga. Dapat we always shout the name of Jesus kahit saan. Hindi lang natin sinashout ng bibig natin, pero sinashout ng puso natin na lumalabas sa ginagawa natin. At alam niyo, pinakamaganda dyan. Sabi sa verse 49, so Jesus stood still and commanded him to be called. Stood still, sa ibang version po, it's stop. Jesus stopped and commanded him to be called. Jesus stopped for us. Sa mga panalangin natin, tumitigil ang Panginoon. And He uses people to call us. His followers to call us. Alala po ba natin kung sinong tumawag sa atin? Minsan yan, naalala ko gantong-ganto yon. Tinatawag ka na kasi ng Lord. Pero sabi ko naman, tinatawag? Paano yun? As in, ganon yung puso ko. Tinatawag. May problema lang, diba? Pero totoo yun eh. Jesus uses people, uses His follower to call us. Pray tayo ng pray kasi may problema nga tayo, di ba? Lord, ganyan. Tapos eto, may Kristiyanong lalapit sa'yo. Nararanasan mo lang yan, kapatid, kasi tinatawag ka ng Panginoon. Tapos ang sagot natin, tinatawag. Sino yung mga ganon? Ako ganon ako eh. Nung una, naraalala ko talaga, lahat na lang ba pagtawag? Pero totoo, di ba? That is biblical. Tingnan mo, gumamit talaga si Jesus Christ ng patatawag kay Bartimaeus. So, ayun mga kapatid, ano ba yung response natin? Sabi nga dyan, then they called the blind man saying to him, be of good cheer, rise, he is calling you. Sinabi yan kay Bartimaeus. Sa atin po yan sinabi. Ano kaya yung response natin? Katulad ba ng response ko? Pero dati yon, pero all glory to God, na totoo pala, tinatawag ka talaga ng Panginoon. Totoo na tinatawag tayo ng Panginoon sa mga gitna ng kahinaan natin. Sa mga panalangin natin, tatawagin, kumbaga, yes, nagpe-pray tayo, and then God will call us using other people para lumapit sa Kanya. Sabi po dyan sa verse 50, and throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. Alam niyo po, kapag kasi may kapansanan, bulag, usually yan, mayroon talagang ganon. Para kasing ano niya na yan eh, security blanket, comfort blanket, kumbaga parang protection niya sa sarili niya. Napapansin niyo yun, di ba? Lagi silang may ganon.
And yun yung tinrow ni Bartimaeus. It could be his only possession kasi nga beggar siya, 'di ba? Kumbaga, siguro iilan-ilan na lang ang mga pagmamay-ari niya. Pero he set it aside. Tayo mga kapatid, nung tinawag tayo ng Lord, tawag daw tayo ng Lord, tawag, sabi. Are we willing to throw aside our security blankets? Our job, business, relationship, yung mga bad relationship na hindi ka makalapit sa Lord kasi alam mo, someone is holding you. Diba? Are we willing to set it aside para makalapit tayo sa Kanya? Sana po, I pray, na lahat tayo. Hindi po excluding ako kasi lahat tayo. Diba? Check natin. Baka meron tayong mga security blanket na naghihinder sa atin to rise and go to Jesus. To rise and go to Jesus. Kasi alam nyo, si Bartimaeus, yun talaga yung response niya eh. Diba? He threw aside his garment. Whatever it is, tawag ako ng Lord. Lalapit ako sa Panginoon. And so Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" Alam nyo, alam naman ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. Tama po ba? Alam niya ng Panginoon. Pero alam nyo, ang gusto ng Panginoon dyan, kausapin natin siya. And He wants us to express our faith. That's an expression of faith. Sabi dyan ng blind man, Rabbi, that I may receive my sight. Mga kapatid, ito ay beggar. 'Di ba? Ano ba yung hinihingi niya habang may nagdadaan? Asking for alms. Ano yun? Limos. Pero alam niya na ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa kanya ng sight. Kaya yun ang hiningi niya. Hindi siya nanghingi ng pera, hindi siya nanghingi ng mga bagay na nawawala ng para sa mundo lang. Pero ang hiningi niya ay sight. Kasi alam niya ang kakayahan ng Lord. Naniniwala siya na kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Yan. Alam niyo mga kapatid, eto sa verse 52, sabi po dyan, "Then Jesus said to him, 'Go your way, your faith has made you well.' And immediately, he received his sight and followed Jesus on the road." Alam naman natin na it's really our faith talaga. Kapag talaga naniwala tayo sa Panginoon, yun yung kagalingan. Binibigay talaga ng Panginoon yan. God can heal us, God can restore us, and build us from failure. Whatever it is. Kung ano man yung kabulagan natin sa buhay, iluhod natin yan sa Panginoon. I-surrender natin yan sa Panginoon. At talagang bibigyan niya tayo ng kagalingan. Sabi nga po dyan, and immediately, he received his sight and followed Jesus on the road. Alam niyo mga kapatid, ang pinakagusto ko dito, nakakita na siya, pero may iba pa siyang nakita. I believe may iba pa po siyang nakita nung gumaling siya. Kasi he followed Jesus on the road. Alam niyo, yun yung pinakamaganda. Kasi lahat tayo may na-receive sa Panginoon. Tama? Kaya po tayo nakakasunod sa Panginoon. And, dyan po papasok na God qualify us. Grace qualify us. Despite Bartimaeus' blindness, despite our blindness, despite our iniquities, despite everything, because of God's grace, He qualifies us. And it is enough. God's grace is enough to qualify us, mga kapatid. Kahit ano pa ang kapansanan na meron tayo, His grace qualifies us. And His grace is enough that it equips us. Kung ano man yung kapansanan natin, pinapagaling po tayo ng Panginoon. Kahit ano pa, iluhog natin yan sa Panginoon. Yung mga makakasagabal para makapag-serve tayo sa Kanya, iluhog natin yan sa Panginoon. And His grace,
is enough para ma-equip tayo. And sabi po dyan, His grace is enough to transform us. Si Bartimaeus nagkaroon ng new sight, ng vision. Kakatapos lang po natin ng vision last March. That he managed to follow Jesus. May nagbago sa kanya, hindi lang paningin, pero na-transform siya. Kaya pati yung plano niya sa buhay, nagbago. 'Di ba? Pwedeng wala siya talagang plano kasi namamalimos lang siya sa daan. Pero nung nakakita siya, nung na-encounter niya ang Panginoon, nagbago. He followed Jesus. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ang pwedeng mag-quiet sa atin to keep us from getting to Jesus. Yung mga noise na yan, yung mga alam niyo yun, mga balakid para makalapit tayo sa Panginoon. But His grace is always enough para makalapit po tayo sa Panginoon. Kailangan lang din nating maging persistent sa ating pananampalataya. And dahil po dyan, ipapasok ko po itong story ni Bartimaeus sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Alam naman po natin ang Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Actually, alam nyo mga kapatid, ilang beses itong pinaliwanag sa akin noon. Hindi ko siya magets talaga. Si Mama Sibyl parang, paano yun? Hindi ako walang points sa langit yung ginagawa kong kabutihan. Kasi akala ko, kaya nga ako nagpapakabait eh. Kasi akala ko may points yun sa langit. Ang senaryo ko pa, kunyari may ginawa akong kasalanan ngayon, papantayan ko yun ng mas madaming maganda. Parang weighing scale ba? Parang, nagkasala ako kanina. Dapat akong gumawa, di ba? Parang gano'n, yun yung feeling ko dati. Akala ko gano'n. By good works talaga. Kaya hindi ko talaga magets to. Parang it doesn't make sense. Feeling ko noon, parang, sayang naman yung points ko. Sayang naman yung ginagawa ko. Sana kumbaga, bakit pa ako nagpapakahirap? Bakit ko pa i-deny yung mga sarili kong gusto kung wala naman palang points yun sa langit? Diba? Sino pong ganyan? Akala ko talaga ganon. Akala ko kailangan ko maging mabait para mapunta ako sa langit. So, yun. Nagrarap na rin ba ako? Charot. Ayun. Sabi po sa verse 8, God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. It is a gift. Sabi po dyan, sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 3, kapag po yan binasa po natin, we are spiritually dead. Tayo ay makasalanan. Alam niyo yon, sa totoo lang nung binasa ko to, sabi dyan, we disobey God. Talagang we disobey. That's our very nature. That's our default. We disobey God. We are so selfish in nature. Pero alam niyo mga kapatid, parang nung una, we disobey God, parang okay lang. Kasi minsan naman talaga nakaka-disobey ako. Tapos sinabi doon, ang ino-obey mo ay ang devil. Parang, every time pala na dinidisobey ko ang Lord, ang devil ang nasusunod sa buhay ko. Parang, dun siya sumakit, no? Parang, hindi ko naisip yun Pero alam niyo mga kapatid, that's our default Alam niyo yung mga bata, kahit kailan hindi natin yan tinuruang magsinungaling. Never ako nagturo sa mga anak ko na magsinungaling, di ba? Never akong nagturo dyan sa mga kaliliitan. 2 years old, never akong nagturo dyan na manghahampas. Never kang nagturo dyan ng mga agaw. Pero that's the default ng isang tao kahit bata. Di ba? Kapag natakot yan, tinanong mo, kinain mo to, no? Hindi po. Pero kinain. That's the default. Pag sinungaling, default ng tao na makagawa ng kasalanan. Default ng tao na mang-agaw kasi gusto ko. 2 years old po pinag-uusapan natin, 1 year old. That's the default of every human being. So mga kapatid, wala po talaga. Kahit hindi pa natin alam, nakakagawa na tayo ng kasalanan. At hindi po tayo karapat-dapat na mapunta o ma-qualify sa langit, sa heaven. Wala po tayong doon. Napakadami po talaga nating kasalanan. And we know that God is a just God. Tama po?
He is ang seryoso nyo. He is a just God. Di ba? And doon po pumapasok ang God save you by His grace. Hindi yan pointing system. Oy, mabait ako, makakapunta ako ng langit. Hindi siya pointing system. It's a gift from God. But we have to believe. Kailangan naniniwala tayo that Jesus Christ died for us para tayo ay iligtas, para tayo ay tubusin sa kasalanan at nabuhay na muli at napagtagumpayan ang lahat ng kasalanan. We have to believe that. Parang yung ginawa ni Bartimaeus. Naniwala siya sa Panginoon. He has faith, kaya siya gumaling. At tayo mga kapatid, it is a gift from God na kailangan po nating tanggapin. Tinanggap na po ba natin ang grasya ng salvation? Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Lahat tayo ay saved. Kita-kita po tayo sa langit. Yes, di ba? Napakasarap. Napakasarap mga kapatid. At ito po yung sinasabi ko. Salvation is not a reward. Kala ko po kasi talaga pointing system. Kala ko talaga, parang mas mabait ako kay Chacha. Parang mga ganon. Di ba? Parang mapapaisip ka, mas mabait ako dyan. Kung nga siya, feeling ko pupunta ng langit. Di lalo naman ako, di ba? Ay, sorry. Tapos pa, parang, isip nyo naman, kung pointing system pala, di lugi na tayo sa mga mayayaman kasi ang daming natutulungan niya, ang daming charity, di ba? Pero ang Lord talaga, hindi siya po reward, mga kapatid. It is not by achievement. Wala po tayong ambag sa salvation natin. Ang kailangan lang po talaga natin ay maniwala. So, salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Wala po tayong ipagmamalaki. Wala tayong pointing system na mas mabait ako dito, mas ganyan, mas ganun. It's all by God's grace. Kaya wala po tayong ipagmamalaki na tayo ay naririto. Kaya po tayo naririto ay dahil sa grasya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord, no? So, dako po tayo. Malapit na po ako matapos. Promise. Sabi po dyan sa verse 10, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." Ito po yung kaya ka pala nakakagawa ng mabuti. It is the fruit of His grace. Dati akala ko, kailangan kong gumawa ng mabuti kasi pointing system nga siya, di ba? So, ngayon ko lang naunawaan nung naging Kristiyano ko. Fruit pala siya. Dati kasi parang ang yabang mo, di ba? Feeling mo mabait ka, nakakasunod ka. Pero ang totoo nun, sumusunod ka ng nagngingit-ngit ang puso mo. Parang ang yabang mo pa. Kasi nakakasunod ako, wala akong violation, di ba? Parang ganun. Pero ang totoo nun, every time na dinedenay mo yung sarili mo, nagngingit-ngit yung puso mo, nabubulok pala lalo yung puso mo, no? Pero mga kapatid, dito sa verse 10, pinakita talaga na kaya tayo ngayon nakakasunod, it's because we accepted that grace. Ngayon, nakakasunod na tayo ng maluwag sa puso. Tama po? May kagalakan tayo sa pusong tumutulong sa iba. May kagalakan tayo sa puso na gumagawa ng tama. Dati pag gumawa ka ng tama, nagngingit-ngit ang puso ko. 'Di ba? Kasi parang dinedeny ko yung sarili ko para sa'yo. Bibigay ko yung tsokolate ko para sa'yo. Akin yan eh. Binigay ko. Gumawa ko ng tama, pero galit yung puso ko. Pero this time, mga kapatid, nakakapagbigay tayo ng maluwag, may kagalakan sa puso. It's because of God's grace. It is the fruit. 'Di ba? Kasi alam nyo mga kapatid, grace does not just save us. Hindi lang grace of salvation. Pero yung grace ng Panginoon is enough to transform us to live for God. Nakakapamuhay tayo at nakakapamuhay tayo to do good things He planned for us long ago. Matagal na siyang may plano sa atin mga kapatid. And nung tinanggap po natin ang grasya na yun, nagagawa na natin, nalalakaran na natin yung mga plano ng Panginoon para sa atin. Yung mga vision natin last month, kaya nating lakaran yun sa grasya ng Panginoon. Because we are new in Christ, old has gone. Everything is fresh. Nakakasunod po tayo sa
Panginoon. So, wag lang po natin kakalimutan na we should always cry out to Jesus. Dapat kung maingay ang mundo, mas maingay po tayong umiiyak para kay Kristo. Mas maingay yung mga panalangin natin, mga kapatid. Yung mga yung mga kapansanan natin ay idinuluhog natin sa Panginoon, di ba? And alam nyo mga kapatid, talaga pag tinanggap natin ang grasya ng Lord, we are all new. Gaya ni Bartimaeus, makakasunod tayo sa Panginoon. We will be a follower of Jesus. Na andito tayo, it's because of God's grace. Nakakasunod tayo, we do good things. Alam niyo kung bakit? Nawawalan po tayo ng appetite sa kasalanan. Magugulat ka na lang, hindi na pala ako nagmumura. Ang tagal na. Buong buhay ko, nagmumura ako. Pero nung alam mo yun, nung nakakilala ka sa Panginoon, nawala talaga. Not by my own power, not by my own will, pero binago talaga ng Panginoon yung puso ko, binago ng Panginoon yung bibig ko, na hindi po ako nakakapagmura. Ganun po ang Panginoon, nawawalan tayo ng appetite sa kasalanan, nawawala tayo ng appetite sa kung ano man tayo noon, chismis, nawawalan tayo ng appetite dyan. Diba, chismis? Oh. And alam nyo kung ano yung kinikrave natin? We crave to worship God. We crave to talk about Him. We crave na mag-share tayo sa iba. Nagkikrave po ba tayo doon? Nagkikrave tayo sa salita ng Diyos, nagkikrave tayo sa presensya ng Panginoon. Ayan mga kapatid. Last slide. Last slide na yan. Di ba Kuya G, pag last slide na may... Ay, hindi pala, joke lang. Sabi po dyan, God's grace is enough for me. His grace qualify me, equip me, transform me to do the good things He planned for us long ago. We were once blind, but God's grace, He made us alive in Christ and doing what He planned us long ago. Yun lamang po mga kapatid, marami pong salamat. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at dinadakila. Maraming salamat, Lord. Sa grasya mo, kaya kami naririto. Salamat, Lord, na sa kabila ng ingay ng mundo, Panginoon. Ang ingay-ingay, social media, cellphone, lahat, Panginoon, napakaingay na. Pero Lord, by your grace, nandito pa rin kami, Panginoon. Nakakapagpuri sa iyo, naririnig namin ang iyong mga salita. Nararanasan namin, Lord, ang kabutihan mo sa aming buhay. Panginoon, dalangin po namin na matuto kami, yung mga natutunan namin ngayong gabi, Panginoon, ay ma-apply namin sa aming buhay. At kagaya din ng iba, Panginoon, ay gamitin mo rin kami, Lord, to call other people patungo sa iyo. Gamitin mo, Lord, ang buhay namin, nalakaran namin, Panginoon, yung mga plano mo sa amin long ago, which is to glorify you, to exalt your name. At gamitin mo, Lord, ang buhay ng bawat isa para mas maraming mga bulag ang makakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa grasya mo. Wala kaming maipagmamalaki, Panginoon. Pero salamat. Wala po kaming maibang maibibigay, maibabalik sa iyo, kundi ang napakalaking pasasalamat, Lord. Because of your love, because of your grace, we are here at nararanasan namin, Lord, ang kabutihan mo. Dalangin namin, Lord, na patuloy kaming makalapit sa iyo, patuloy kaming makasunod sa iyo, Panginoon. At malakaran namin ang buhay na inilaan mo sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Ayun. Maraming salamat, Sister Madel, sa napakagandang word of encouragement. So yun mga kapatid, ito po ay napakagandang reminder na ang grasya ng Panginoon ay binibigay sa atin ay nararamdaman natin. Kailangan lang natin talaga ang manalangin, lumapit kay Lord para iiyak yung mga nararamdaman natin. Mga problema, pati na rin yung saya natin o kahit ano paman. Dahil sigurado ibibigay sa atin iyan.
Kundi man ngayon, may perfect time pa din. Hindi po tayo bulag kagaya ni Bartimaeus para di makita yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. So yun po, the grace qualify us nga, kumbaga, grace equip us, grace transform us. Ang grasya at pagmamahal ng Panginoon ay sapat na para tayo ay maligtas. So yun po mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. So meron lang po tayong counting announcement. Meron po tayong virtual prayer this coming Saturday, 7 p.m. At magkakaroon din po tayo ng EGR this coming April 9. Holiday po yon, kaya ang lahat po ay iniimbitahan. 9 a.m. onwards. Tayo po ay tumayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. May the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. May the way of God direct us. May the love of God go with us this day and forever. The Lord bless us and keep us. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa aming nag-iisang tagapagligtas at sa Panginoon naming si Jesus. Amen.